mahalagang pagpapasya. Ang kanyang panalangin ay isang pakikipag-usap sa Ama. Inaanyayahan po tayong lahat na magkaroon ng ganap, buhay, may kamalayan, at mabungang partisipasyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ay inaasahang sumagot ng mga nararapat na tugon at makiisa sa pag-awit. Isang paalala lamang po na kung maaari ay patayin po natin ang ating mga cellphone at kapag nakita ng nakapila sa likuran ang lahat, katulad ng sacristan, lay ministers, pari at lectors, at itinaas na ng lektor ang ebanghelyo, hudyat na ito ng pagsisimula ng misa. Paunawa rin po sa lahat ng magulang na may dalang sanggol at bata mula 1 taong gulang pababa kasama ng pamilya ay dapat pong magsimba sa Baby Jesus Room upang umiyak man o maglaro ay di tayo makakaabala sa mga nagsisimba. Maraming salamat po. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni Carl Matthew Santos. Gayon din po para sa mga kapatid nating yumao na sina Anong at Daming Carlos, Belen, Marife Galieto, Paul Oliveros Jr., Aaron, Lito, Teresa, Diosdado Calalang, Amanda, Attorney Francisco, Conrado, Oscar, Marciana, Delphine, Herminia, Jasmine, Normito, Louie, Victorino, Robert, Fermin Sr., Salvador, Rafael, Dominador, Teresita, Juan, at Ernesto. Magsitayo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga rin po, Father. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa amang makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban namin magkamit ng kadalisayan at ng iyong buhay na ibinibigay sa mga hinirang. Hinihiling namin, marapatin mong basbasan ang tubig na ito na ngayon nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkaloob mong sariwain ito sa amin ang buhay na iyong ibinigay sa amin nung kami binyagan, at ipagsanggalang nawa ito sa lahat ng kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo ng may kadalisayan sa ikapagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yung mga lay minister lumapit dito at pagkatapos magtabasbas sa mga tao habang inaawit ang isang pananampalataya. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang pininamin lahat. Pag-ibig ni Jesus, noong siya'y lumisan, ngayon magkatipon sa pamamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang pininamin lahat. Ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang pinili natin lahat. Dalisay nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati nawa niya tayo na makipakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong bininyagan ang Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mo, ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias ang tinig na nag-aanyayang ipaghahanda ng daraanan ang Panginoon. At ang pagdating ng Panginoon, taglay ang gantimpala ng mga hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambak ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kanuningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay, kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pinupuri ikaw ng aking buhay na Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng maningning na liwanag. Kalangitay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan
ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy at kidlat na matatalim ang aliping tumutulong. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan, malalakit, maliliit na isda ay di mabilang. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot, mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha ng daigdig. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kaniyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa ating Diyos na tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito
hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kaniyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng Kaniyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sa pagbibinyag ni Juan kay Jesus, ay bumaba ang Espiritu at ipinahayag ng Ama sa lahat na si Jesus ay anak na kanyang kinalulugdan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 at sa Espiritu't hapon magbibinyag siya't aton. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapa." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, ikaw, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang
kinalulugdan. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Sikapin nating unawain ang kahulugan ng pagbibinyag sa Panginoon. May mga tao, may mga relihiyon, mga sekta, ayaw magbinyag ng bata at ang binibinyagan nila ay may tanda na tulad daw ni Jesus nung siya'y bininyagan. Mali ang kanilang dahilan ng paghahambing. Totoo ang ginagamit sa kapwa pagbibinyag ay tubig. Ang salitang binyag o bautismo ay nangangahulugan ng paghugas, kung kaya tubig ang ginagamit. Ang malaking pagkakaiba ay nasa layunin. Ang binyag na ibinigay noon ni Juan Bautista ay tanda ng pagsisisi bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang binyag ni San Juan Bautista ay hindi nagtatanggal ng kasalanan. Ang binyag na tinanggap natin sa sakramento ng binyag ay hindi lang tanda ng pagsisisi. Ito ay tunay na nagtatanggal ng kasalanan at nagpapatawad ng ating kasamaan dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At bakit nagpabinyag ang ating Panginoon? Ibig ng Panginoon ipakita na kahit wala siyang kasalanan, nakikibahagi siya sa ating kalagayang makasalanan. Ang pagbibinyag kay Jesus ay siya ring pasimula ng kanyang pampublikong gawain sa ating kaligtasan. At ang pagbubukas ng langit, ang pagbaba ng Espiritu Santo, at ang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan," ang nagpapahiwatig na siya talaga ang minamahal na anak ng Ama. Ngayon, mga kapatid, hindi lamang ang Panginoong Jesus ang may misyon, may gawain, may pananagutan. Bawat isa sa atin na tumanggap ng sakramento ng binyag ay may misyon din sa buhay natin. Dapat din nating simulan ang gawain ng ating misyon sa ating pakikiisa sa ating kapwa. Sa sakramento ng binyag na ating tinanggap, tayo ay inampun ng Diyos na kanyang mga anak. Nakikiisa din tayo sa Panginoong Jesus na nagsabi sa kanyang unang mga alagad noon, "Humayo kayo, binyagan ang lahat ng bansa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Kaya nung tayo bininyagan tayo
sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung kaya ang Diyos ay tunay nating Ama at tayo rin naman ay kinikilala ng Diyos bilang kanyang mga anak. At ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, ay ating tunay na kapatid at huwaran kung paano tayo dapat mamuhay sa daigdig na ito. At ang Espiritu Santo na nananahan sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, ang siya ring nananahan sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo ay templo, tahanan ng Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, sana lagi nating alalahanin sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo ay mga anak ng Diyos. At nawa, marinig din natin sa Diyos na ating Ama ang sinabi niya tungkol sa kanyang anak na si Jesus, na sana bawat isa rin sa atin ay matawag, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen, at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa 3 araw, ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan, upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, sa binyag, naging anak tayo ng Diyos. Buong pagtitiwala nating ihayag sa Ama. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Ang mga binyagan, naway manatiling dalisay ang karangalan at puno ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Bigyan nawa ng mga magulang ng pangalang Kristiyano ang kanilang binyagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Pagmalasakitan nawa
ng mga kabataang binyagan, ang simbahan at ang bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Magkamit nawa ng kapanatagan ang mga balisa at kagalingan ang mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Makibahagi nawa ang mga yumaong binyagan sa kaligayahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, kalugdan mo nawa kami. Binasa na ang intensyon ng misa. Tahimik nating dasalin ang mga pansarili nating kahilingan. Ama naming mapagkalinga, sa binyag, ibinilang mo kami sa iyong pinaghaharian. Kalugdan mo kami at pagpalain sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong
ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong bahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig, buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumupot, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin, iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagtutulungan langit at ang lupa nagdadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa may kasalan. Pinagpala na marito sa halagang Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa may kasalan. Hosana, Hosana, Hosana sa may kasalan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbinyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming pinaya, namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para mamaya sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Lorenzo, Diakono at Martir, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, awitin natin ang panalangin itinuro ni Kristo sa atin.
hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang ating kagalingan at kaligtasan. Tanggapin natin siya sa banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salmo ng pakikinabang. Dito ay matatagpuan ang patotoo ni Juan. Kanyang pinatotohanan ang anak ng amang mahal na Panginoong may kapal.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ngayong pinapakinabang ay maging mga anak mong nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo bilang mga binyagan sa kapayapaan at ikarangal ang pagiging Kristiyano. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat.